Just to give you an idea kung magkano po ang iyong budget na dapat ilaan para sa sapatos sa inyong mga, well, sa inyong mga anak, high school man, o elementary, at kung ano-ano pa. Eto po. Okay, let's move first sa mga pambata, sa mga pang-kids na ito. Ang leather na pang-kids po na sapatos, babae man o lalaki, ang range po nila is from 600 to 800 pesos. Now, move on to the adults naman. Ang leather goods nila, babae, lalaki, it ranges from 800 to 1,500. Siyempre, depende na kung step-in, may takong o wala. Ngayon, yung synthetic naman for adults, siyempre, mas mura talaga siya kaysa sa leather. Ang presyo po niya ay mula 600 to about 700 pesos. So, depende rin po kung anong design na gusto nyo. Ngayon, sa mga para ma-prolong po yung life ng inyong mga sapatos, ito po yung mga tips na maaari ko ibigay sa inyo. Una, ilagay po ang inyong mga sapatos sa tuyong mga lugar. Huwag na po ilagay sa banyo. No? Pag ilagay sa banyo, especially leather nyo, magmamold po talaga yun. Aamagin siya. Ngayon, i-remove po yung dust. Kaya, dusty. Pag uwi sa bahay, i-remove yung dust. Gamit po nyo yung basahan. Ngayon, pero huwag po kukuskusin ng gano'n. Ayun, medyo punas na. May gentle lang po, especially pag leather. Now, pag nabasa, syempre malapit na po ang tagulan, mababasa yung sapatos sa mga anak nyo. Nako, ingatan nyo po yung para ma-prolong ang buhay. Ang gawin nyo po, maglagay kayo ng mga dyaryo, crumple those mga newspaper, lagay sa loob para ma-absorb nito yung water, yung moist. At syempre yung moisture niya. Ngayon, yung shoe polish po, syempre huwag nyo kakalimutan lagyan ng shoe polish ang inyong mga sapatos, particularly ang leather or shoe wax nga ang tawag nila. Hindi na po para pakintabin, actually para maprotektahan din ang mga sapatos. Ngayon sa mga wala sa budget nila yung pagbili ng mga shoe wax at shoe polish. Abay, meron pong alternatibo dyan. Alam niyo po pa na pwede kayong gumamit ng dahon ng saging. That's right, dahon ng saging na kundi man libre, mura-mura sa mga palengke. Yun po ang gamitin nyo para pakintabin ang inyong mga sapatos. O, diba? Bet you didn't know that. Ayan po ang ating mga tips sa pagpapalatiling kagandahan ng inyong mga sapatos. Wow. Alright, back to studio po tayo. Sa unang hirit, ang saya-saya. Sa unang hirit, unang hisaya. Sa unang hirit. Naku, Mare, alam ba? Kilala yung mga aso bilang man's best friend at loyal sa kanilang mga amo. At ang mga asong ibibida namin ngayon, nagpamalas ng higit na kagalingan at katapangan. Aw-aw! Yes! So ngayon po natin ang mga kabayanihang ipinakita ng asong ito. Let's watch this. Rare dog breed. Hindi lang sila man's best friend dahil si Bantay, bayani rin. Philippine Coast Guard, nakilala namin si Tolitz, ang 6 years old yellow Labrador na minsan ang nakadetect ng 325 million pesos worth ng high-grade cocaine sa isang PNP joint operation sa Samar. Big time to si Tolitz dahil sa kanyang kagitingan, nagkaroon siya ng award. Siya ang award din natin last year nung anniversary ng Coast Guard na K9 of the Year. Itong ating next hero, matapang man at mabagsik, ay talagang maaasahan din sa paglaban sa krimen. Dahil si Blitz, the German Shepherd, ay kabady ni Tolit sa operation sa Samar. At ang daming residents na kusang nag-surrender ng kanilang mga na-recover na cocaine dahil sa nakita nilang kapabilidad ng ating mga K9. Iba naman ang expertise itong si Apollo. Dahil imbis na narcotics, mga bagay na sumasabog naman ang kanya naaamoy kahit pa nasa kotse ito. At dahil nga kay Apollo na detect niya yun at na-prevent ang pagbiyahe ng napakaraming explosive ingredients. Just like Apollo, iniligtas din ni Robin ang maraming tao mula sa kapahamakan. Malalaman mo raw kung nahanap na nila ang explosive dahil sa naiiba nilang behavior. Ang indication ng mga explosive detection dog, sila ay titigil at uupo dun sa tapat ng kung saan yung may silang naamoy na explosive. Ibig sabihin, nandun yung kanilang hinahanap. Hero naman ng Payatas, Quezon City ang asong si Yuri. Alaga siya ng batang si DJ. Ayon sa kanya, sinagip daw ni Yuri ang buhay niya. Kasi nagrararo ako doon, tas bigla akong nahulog. Hinila niya po ako. Sa bangin. Siguro pag nararamdaman nilang love sila ng amo nila, sinusuklian nila ng din, pagiging tapat nila. Sila Tolitz, Blitz, Apollo, Robin at Yuri. Mga aso nagpakita ng kagitingan sa iba't ibang kaparaanan. Kapuri-puri ang kanilang kabayanihan. Tunay na dapat ipagmalaki. Speaking of dogs, ako,
speaking of dog lovers, alam nyo ba, nakakita na ba kayo ng mga di pangkaraniwang breeds ng aso? Well, yan yung papakita namin ngayong umaga. Kasama natin ngayon si Dr. Mabel Balog, isang vet ng St. Gabriel Dog and Cat Clinic. Good morning! Hello, good morning. Ito. Kanina ko pa pinagmamasdan itong mga aso na to. Mga iba, nakita ko na yan sa mga pelikula. Kakabay talaga yung itsura nila. Okay, let's start with... We have here yung miniature Bull Terrier. Bull Terrier. Yes, oo. So, Ano yung characteristics ng Bull Terrier? Oo. Ang kakaiba sa kanila is we have the face. Yung face kasi nga is egg-shaped, di ba? Compared to other breeds. Correct. And then aside from that, they are usually natural guard dogs. Alright. Are they violent? Medyo violent ba sila? Medyo hyperactive kasi. Hyperactive Oo. sila. And then regarding, Pero pwede sila maging pet dog. I mean, of course, pet sila of yan. course, oo. And then, ang ano natin is, regarding naman sa ugali is malambing din naman nila. Malambing naman sila. Oo. Okay, alright. Tapos, with the lifespan po, umaabot naman sila ng 11 to 14 years. 11 to 14 years. Pero depende ho yan sa depende yan sa pag-aalaga, of course. Pero ano yung special edge nila over other dogs? Sila is natural, rin sila, natural guard dogs. There you go. But it comes to but it comes to, syempre kung wala namang threat, okay naman sila sa mga strangers, like our visitors. Okay din ba sila, kunyari sabihin natin, buong pamilya? Nakikilala niya naman yung buong pamilya? Okay lang. Okay naman sila with mga bata. Sa mga children. bata. Okay, punta naman tayo sa next is? Okay, we have here naman yung Terrier. Same family. So, they belong to Terrier family. We have yung Jack Russell naman. So, here, eto yung smooth natin. And then, we have here yung actually broken hair daw according to our breeder. The owner. Alam, naalala ko kasi meron ako dating Jack Terrier tapos mahilig silang manghuli ng daga. Yes, ang bibilis nito. Sobrang silang hyperactive din. Yes, that's why they're considered as hunting dogs. Hunting dogs. Yun naman ang natin. Medyo yung lifespan yata nila, umabot yata ng 15 years. Yes, ganun, 15 years, mahaba din. Okay. They get also close to the family. I mean, clingy rin sila. Pati parang they can also be parang guard dogs Diba? Even though parang medyo yung size nila maliliit. Napaka-loyal nila. Loyal nila sa owner. Panalo. I mean, when it comes to their diet, dog food is fine. Yeah, dog food naman usually na And then actually, ang pag-adult kasi ginagamit or once lang ang pagpapakain or twice, mga ganun. Pero sa mga age na ganito, pwede you can have it 3 times a day. 3 times a day? Yeah, Okay, sa mga, balik tayo dito sa ating miniature bull. Yan. Kasi pag titingnan nyo po mga kapuso, may mga iba sa atin, syempre parang matatakot dahil parang, baka kagatin ako nito. Ganun ba dapat yung approach or yung approach itong pag nakakita ng ganitong aso? Hindi naman, kasi mababait naman talaga sila. Pag lang talaga, halimbawa pag may kita na kasi natin, yung magulo lang sila Yun ang natin. So yung iba, natakot yung ibang tao. Advice po, sabihin natin pag may mga bata or yung mga ibang adults din, biglang nakawala ang ganyang klaseng breed. Ano po pag ang ganito naman, okay lang. Pag ganito naman is, ang natin is magpaano lang tayo, kumbaga, yung ipamoy lang natin yung pero don't grab yung, hindi naman, hindi agad-agad, hawakan. Kasi ma-outrun tayo ng mga Kasi syempre, mabibigla rin sila, that's the time na aatake talaga sila. Ganun naman yung Dr. Bel, thank you so much for your time. At maraming salamat sa mga breeders at owners natin na nagdala ng di pangkaraniwang mga aso na pwede rin maging pet talaga. Yes. Alright, guys. Magbabalik po ako ng Hit It. Unang hirit, ang saya-saya. Sa unang hirit, unang hirit, unang hirit. Mangulat ka. Unang hirit, unang ka. Balitang dapat na malaman, impormasyong may pakinabang. Hindi porket sikat ay Totoo ang unang hirit, ang saya-saya. Sabi sa inyo, may service ulit Diba? Tama ang sinabi mo, nagbilang anghel ka. Yes. At ito kaya Kuya Lar Showbiz Chika muli tayo at how true ang balitang gusto na raw lumagay sa tahimik ni Nadine Samonte kasama kanyang non-showbiz boyfriend. Tagal na nila, Yes, matagal na. Nag-break, nagkabalikan. Okay. Yes. Pero paano naman kaya ang kanyang career? Panoorin natin ito. Aminado si Nadine Samonte na matagal na silang nagpaplano ng kanyang non-showbiz boyfriend na magpakasal at magkaroon ng sariling pamilya. We're facing the future na alam mo yun, mas maganda na yung pinaplano mo na lahat bago mo gawin. Yeah, we're talking about it naman. Hindi naman naiiwasan yung ganun.
Parang kung kailan ikakasal, kung sa mag-honeymoon, kung ilan babies, yung mga ganon. Ngayong taon daw sana nila isasagawa ang kanilang dream wedding. Pero dahil dumating ang proyektong My Lover, My Wife kay Nadine, medyo naantala ang kanilang plano. We want it this year pero depende pa rin kasi. Hindi pa rin masasabi. Hanggat kasi may work, sayang. O, grab lang ng grab, diba? So, pag medyo lilo na ako, siguro that's the time na lang muna. Actually, we want it simple and konting tao lang. Ayaw namin gano'n. Speaking of My Lover, My Wife, very proud naman si Nadine sa role na ginagampanan niya sa nasabing afternoon drama series. Yung mga gantong concept, siguro this is the most mature role na yung nagawa ko ever on TV. Pero actually, may mga nagawa ko before, like yung may mga anak, may mga ganyan. Pero ito yung most. Pero gayon pa man, ayaw pa rin ni Nadine sumabak sa isang sexy pictorial ng kahit anong men's magazine. Una-una ayaw ng family ko. Ayaw nila kasi my family so wholesome eh. It's very, they're so protective. Ayaw nila ng konting chismis na ganyan. So, masyado silang sa ganyan. Di lalo na kung nag-post ako, ayaw nila. Maraming salamat sa aming sponsors, Ultra Mega Supermarket. Unang hirit, magulat ka. Sa unang hirit, serbisyong totoo ang nagsasabi. Alright, we're back po dito sa Tayabas, Quezon para sa kanyang 23rd Mayuhan Festival at napakarami talagang programa at activities na pwede enjoy dito tulad na lang ng Palarong Pinoy. Ayan, meron tayong Palo Sebo at ang in-enjoy ngayon ni Mayor Beto ang Bunong Braso. Now, bukod dyan, meron din silang mga ipinagmamalaking mga produkto at pagkain dito na binabantayan ngayon ni Arn. Mag-shopping yata ito si Arn. At syempre, meron din tayo itong kasama ko ang mga street dancers. But of course, ang pinaka-highlight itong Mayuhan Festival ay ang kanilang hagisan ng sungan na gagawin nila on Sunday, May 15 po yan. Kaya pwede pang humabol ang ating mga kapuso na gustong makisaya, makiyakain at makihagis ng suman dito po sa 23rd Mayuhan Festival sa Tayabas, Quezon. Babay po ang unang hirit. Saya, marili na! Sa unang hirit, ang saya. We are young, we run free, stay up late. Alright, happy birthday sa first and only wife ni Paolo, si Evelyn. Happy birthday, love you, man, sabi ni Paolo. At mga kapuso, magsisimula na ngayong araw, tatagal hanggang sa Sabado, May 14, ang ika-8 International Food Exhibition Philippines sa SMX Convention Center Mall Station Complex in Pasay City. Over 400 local and overseas exhibitors at kasali dito, tampok din dito ang Mindanao para sa Best of the Food Island Show. Kala nyo kayo lang, mga igan. Mga igan, may announcement po si Pia. Pia, engage ka na rin ba? Dati pa, Dati pa yan. Natapos na nga eh. Pia, congratulations. Congratulations, Pia. Pia, banyo. Si Susie, may announcement. Kamusta na sa mga taga-bata? Nes. Mga igan, salamat sa pagtambay. Kita tayo bukas dito lang sa Unang Hirit! Ang programang ito ay inhatid sa inyo ng Mercury Drug, gising 24 oras sa mga piling lugar. Mercury Drug, tumutulong para sa kalusugan ng bayan. Sa Mercury Drug, nakasisigurong gamot ay laging bago. Kung goangki ba, sir?